emotional po na pagtalakay ni dating Iloilo Mayor Jed Mabilog. Sabi nga niya, traumatic experience daw yung 7 taon sa ibang bansa matapos idawit sa drug list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang pahayag, giginit po ni Mabilog na wala siyang kinalaman sa droga at walang basihan ang mga paratang laban po sa kanya. Nawalan din daw siya ng tiwala kay dating PNP Chief Bato de la Rosa dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Ang tingin po niya, pinulitika at pinuntirya lang siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagiging second cousin ni dating Senate President Franklin Drilon at hindi pagsuporta sa 2016 presidential election. Sinasabi po na sa Iloilo City nakakuha ang pinakakaunting boto. Ito pong si Duterte noong 2016 election. Samantala, sabi nga namin kanina, nagpahayag naman ang inang interes si Davao City 1st District Representative at anak ni dating Pangulong Duterte na si Paolo Duterte na gusto daw po niyang magtanong sa susunod na Quadcom hearing tungkol sa extrajudicial killings. Okay, teka muna ha. Meron akong i-add dyan tungkol doon sa angulo na yan sinasabi rin po doon na sabi daw ni former Iloilo City Mayor Jed Mabilog na meron din, aside from him, meron din daw plano noon na i-implicate sa illegal drug business o doon sa Matrix. Noong panahon na yun, di ba? Yung drug Matrix, yeah. Alam mo kung sino-sino? Oh, sino? Mar Rojas and Franklin Drilon. Isipin sa bagay kung sino-sino nalagay doon, no? Kahit si Gretchen Ho at si Ed Lingao. Hindi, at saka di nga alam kung sino source niyang Matrix na yan. Parang natatandaan ko, ilang beses isinagawa yung press conference sa Malacanang nung panahon ni former President Duterte, pero hanggang ngayon, di pa rin sinasabi kung sino source.